Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin na sumabog sa galit. Quadcom umatras na, PBBM nabulabog na, pinakalma ang AFP. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Dahil nga po riyan, ito isi-share po natin itong si Captain Dado mga kababayan, no? Sumabog na po ang taong bayan kasama po si Captain Dado, no? Nako. Mamaya bigyan po natin ng reaksyon niyan. Samantala, dahil nga po sa paghihimok or itong latest na interview kay former PRRD, no? Na sinasabi niya na armed forces na lang ang pag-asa, no? Sila na lang ang makakatama ng mga ginagawang pagkakamali ng ating gobyerno. Kaugnay po riyan mga kababayan, ito naglabas po ng statement ang ating President Bongbong Marcos Jr. na kung saan mukhang pinakakalma niya ang Armed Forces of the Philippines mga kababayan. Ito mga kababayan, simulan na po natin dito muna kay Captain Dado at ng taong bayan, no? Nagsama-sama po sila. Parang EDSA na rin to, no? EDSA rally. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Kaya pag kami nagalit, wag na natin paabutin ito na kami mismo, BBM, makinig kayo down the line. Wag nyo nang paabutin na kami mismo magdedeklara ng People's Court. Ordain and promulgate this Constitution. Batas natin yun, kaya hindi kahit sinong Supreme Court, kahit sinong lawyer na hindi naintindihan yan, talaga, sorry, hindi nyo naintindihan. We, the sovereign Filipino people, tayo ang masusunod. We, the sovereign Filipino people, walang Pilipinas kung walang taong bayan. Walang gobyerno ng Pilipinas kung walang taong bayan. Walang konstitusyon, wala yung taong bayan. Tayo ang nag-ratify. Isa ako sa nag-ratify. Ikaw, matanda ka na rin. Nag-ratify rin to. Sino matatanda rito, mga senior? Nag-ratify kayo ng Constitution 1987. And we saw to it na meron tayong konstitusyon sa ngayon sa kagustuhan natin. Do ordain, binasbasa natin, and promulgate this Constitution. Ang problema ngayon, anong ginagawa nila? Binaboy! Yun lang ang salita. Binaboy! Pinorkibig! Yung Constitution natin. Huwag masyadong magalit. You are weaponizing the Constitution laban sa Pilipino. Bakit? Makinig kayong lahat, tao sa gobyerno. From President, Vice President, Nabisara, Vice President, Congress, Senate, Armed Forces of the Philippines, 3 branches of government. Pakinggan ninyo. Galit ang taong bayan. Napakahirap bang intindihin nun? Galit ang taong bayan. Ako galit na eh. Matagal ako magpasensya. I have a high tolerance for pain. Hiwari. Hindi na, okay lang. Hiwa-hiwain nyo ko, tatawanan ko lang yun. Patakan nyo ng kalamansi at asin, tatawanan ko lang yun. Tanggalin nyo yung kuko ko, okay lang sa akin yun. Kuryenteng nyo ko, okay lang sa akin yun. Dinala namin sa akademyan. No? Uso pricing nun eh. Kaya, pag kami nagre-reklamo na, ibig sabihin, matindi na ang galit ng taong bayan. Matindi na ang hinaing ng taong bayan. So yan mga kababayan, no? Yan, nakilala po natin si Captain Dado, no, mga kababayan, dito po sa paglitaw, no, ng People's Initiative, no. Diyan po natin siya nakilala mga kababayan, si Captain Dado. Siya po ang number 1 na nag-uupos, no. Kung hindi man number 1, number 2. Kung hindi number 2, number 3. What I'm trying to point out mga kababayan, isa po siya. Sa napapanood natin, no, na talagang nag-o-oppose dito sa People's Initiative mga kababayan. So yan ang kinagagalit ni ni Captain Dado. Bakit? Kasi binababoy po ang ating konstitusyon through this, no? People's Initiative mga kababayan. Dahil nga po riyan, eto si President Bongbong Marcos Jr. naman po ay mayroong statement, no? I think isa na rin ito sa mga dahilan, pero
maybe one of the reason why this statement lumabas, no? Dahil po doon sa kay former President Duterte, no? Na sinasabi niya na AFP na lang, ha? AFP na lang ang pag-asa, no? Sila na lang ang pwedeng makialam. Sila na lang ang pwedeng magtama ng kamaliang ginagawa ng ating gobyerno ngayon. At ito mga kabayan, ito po ang naging mensahe, naging pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. Ito mga kabayan, basahin ko po muna yung balita sa News 5. 1 hour ago pa lang po ito ha. Pinayuhan ni President Bongbong Marcos Jr. ang mga miyembro ng militar na huwag malinlang at maguluhan sa gitna ng tensyon sa politika. Sabi ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa Southern Luzon na command ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Guillermo Nakara sa Lucena City. Ngayon po yan mga kabayan, Biyernes. Giniit ni Marcos mandato ng militar na depensahan ang bansa at ang mga mamamayan. So yan mga kabayan, ito po ang kanyang naging statement. Sabi niya po, huwag kayong nalilinlang sa mga nangyayari. Let's stay focused, sabi niya. Focus talaga sila no? Let's stay focused. Pagka medyo naguguluhan kayo, isipin lang ninyo, alalahanin ninyo, what is my mission? What is my mission? Inulit niya po. Your mission is to defend the people of the Republic of the people of the Republic of the Philippines and the state of the Republic of the Philippines. Mukhang ano to paulit-ulit pero anyway. Yan nga po sinasabi niya ang mission ng mga militar, armed forces, AFP is to defend the people and the republic, mga kababayan. So wala naman tayong wala naman tayong problema diyan. Kami nga rin di ba? Yan din po ang gusto namin. Kaso nga lang ang tagal umaksyon ng armed forces di ba? Ayan nilang kung talagang yan po ang mission ng Armed Forces of the Philippines, ng AFP mga kababayan, ng militar, kung yan po talaga ang mission nila, sana galaw-galaw naman. Kahit pa paano, di ba? Galaw-galaw naman po kasi ang taong bayan, tulad nga dito sa video ito, galit na po ang taong bayan sa mga ginagawa, na malawakang korupsyon sa ating bansa. Kung hindi pa po nakikita ng mga militar ng AFP, ang sinasabi or sinisigaw ng taong bayan, magising na po kayo. Eto na nga si President Bongbong Marcos na. Yung commander-in-chief nyo na ang nagsasabi. What is your mission? Tinatanong po kayo. Kung alam nyo po ang mission ninyo, dapat gumalaw-galaw na kayo, di ba? Paubos na, ba? Sabi nga ng iba baka iwanan na lang tayo dito na lubog na ang Pilipinas sa utang. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaction diyan? I-comment niyo na lang po. Sa baba para malaman po ng ating mga kababayan. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Wala ka talagang awa. Anong klaseng kongresista ka? Wala ka ba talagang puso o pera lang ang nasa puso mo? Ito ang mga komento ng marami sa atin nakapanood sa naging hearing ng Quadcom sa Committee on Good Government and Public Accountability para sa Office of the Vice President at Department of Education. Matapos puntiryahin ni Luis
Ministro ang DOS ng Office of the Vice President na si Gina Acosta dahil sa hypothetical question ito na siyang inalmahan ni Sagip Party List Rodante Marcoleta dahil sa di umano'y nagbibidabidahan ang nasabing kongresista. At Congressman Kung Hon walang napiga sa kanyang pag-uusisa kay Attorney Sunshine Paharda. Ang dating Assistant Secretary ng DepEd ngayon ay nasa tanggapan na ng opisina ni Vice President Sara Duterte matapos nila itong akusahan na siya ang nagpamudmod ng sobre na may lamang pera na sinasabing incentives mula kay VP Sara Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, wala ngang napiga ang mga kongresista sa Kongreso, lalo na Congressman Kung Hon sa kanyang pag-uusisa kay Attorney Sunshine Paharda, ang dating Assistant Secretary ng DepEd. Ngayon ay nasa tanggapan na ng opisina ni Vice President Sara Duterte matapos nila itong akusahan na siya ang nagpamudmod ng sobre na may lamang pera na sinasabing incentive mula kay VP Sara, at hindi niya ito sasagutin ang mga aligasyon ng Kongreso at kanya lamang itong haharapin sa korte na kung saan bibigyan siya ng karapatang ipagtanggol ang kaniyang sarili na hindi di umano kagaya ng Kongreso na tila ba sila ang batas at hindi sila di umano tumatanggap ng sagot na hindi naayon sa kanila. Hindi nga nila napakontempt si Paharda dahil pati sila na hindi naman mga abogado ay nagulat sa mga sagot ng tauhan ni VP Sara Duterte. Samantala, matapos na intimidate ang DOS officer na si Gina Acosta, isa na namang resource person ng OBP na na-stress dahil kay Batangas Representative Luistro dahil tila bukod sa paulit-ulit na lamang ang katanungan nito, wala na raw sense ang kanyang mga pinagsasabi dahil pati ba naman ang pag-withdraw ng pera inaalam pa ng nasabing kongresista. Bakit rito pinag-iinita ng opisina ng Vice Presidente gayong alam niya na galing sa opisina ng Pangulong Bongbong Marcos ang nasabing 125 million confidential fund na alam din naman ng Department of Budget and Management o DBM. Kaya naman, hindi na nakapagpigil ang Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at binanatan ang kapwa nito mambabatas na si Jinky Luestro nang dahil sa kanyang mga katanungan na pati pag-withdraw inaalam pa nito. Hindi raw ba niya alam na tuluyan ang bumagsak ang katawan ni Ms. Acosta na siyang dahilan ng pagsugod sa kanya sa ospital dahil sa mga hypothetical question ni Luistro na sinamahan naman agad ng pangalawang pangulo sa ospital si Acosta. Tanungan ng marami sa ating mga kababayan, ano ba daw klaseng kongresista itong si Luistro na pag-iinitan ang isang tao na ginagawa lamang ang kanyang trabaho? Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ngayon panig pa yan sila kay Tamba. Pero pagkatapos ng eleksyon, pag manalo na ang lahat ng kaalyado ng mga Duterte, ay paniguradong babaliktad yan sila. Lahat lalong-lalo na si Luistro dahil klaro pa sa sikat ng araw na ginagawa lang nila yan para lang sa budget dahil malapit na ang hanlalan na ngayon papabango lang yan sila sa lahat para mabigyan ng budget ni Tamba. So yan mga kababayan, ito lang ang nakakapagtaka, no? Kung talagang may anomalya dito po sa mga budget na binibigay or dito sa budget ng Office of the Vice President at saka sa Department of Education, sana po kinasuhan na po itong si Vice President Sara Duterte ng ombudsman, di ba? Pero mismong ombudsman di ba, ang nagsabi na hindi nila makakasuhan si Vice President Sara Duterte kasi wala naman silang nakikita na ginawa nito na grounds para kasuhan siya. Pero bakit itong Kongreso, itong Kamara, patuloy pa rin, no? Ang tagal na nito. Matatapos na lang yung mga termino nila. Baka sa susunod na Congress, eto pa rin ang pag-usapan. Di ba? Kung mananalo sila, mga kababayan, baka ito pa rin ang pag-usapan. Ang problema dito, habang patagal sila ng patagal dyan sa ginagawa nilang mga hearing, no? Palaki rin ng palaki ang ginagastos ng ating gobyerno
sa mga hearing nila. Biruin mo, hindi lang isang hindi lang isang komite. Quadcom, 4 na komite ang tumitira sa mga Duterte. Yan mga kababayan, no? Sana maisip nila na pagkatapos nitong kanilang mga hearing, magkano kaya ang nagastos natin, no? Sa kanilang mga ginagawang hearing. Kapag wala silang nagawang batas or kapag wala silang pinagtibay na batas, pwede bang i-refund, no? Lahat ng ginastos nila. Kasi ginagamit po nilang venue ang kamera, no? Hindi na po ito in need of legislation eh. Kasi yung mga nagagawang di umanong batas ay dati ng mga gawa. Diba? May mga batas na in relation diyan sa mga ginawa nilang batas. Parang duplicate na yung diba? Duplication of batas na po. Sayang lang po ang pera ng taong bayan dyan. Ang may hawak at kumukontrol sa pera ng taong bayan. Kaya asahan na natin na lahat ng yan ay babaliktad pagkatapos ng 2025 election dahil galing na mismo sa bibig ng Vice President na hindi gusto si Romualdez ng mga kongresista at mga senador na maging Vice President at ang taong bayan na maging presidente dahil sinusuka na siya. Kaya kawawa lang talaga yan si Tamba. Pagbabaliktad na si Luistro, iiwan lang yan sa ere. Dahil politika lang ito lahat. Hopeless lawmakers binababoy na ang konstitusyon ng bansa. Ano pa kaya kung mapakialamanan ang ating saligang batas at tuloy-tuloy sila na ang maghari-harian? Paano di aatakihin yan? Ialam niyang hahanapan siya ng butas para i-contempt tas ililipat sa Women's Correctional. This is clearly bullying and harassment. This is an aid of persecution. Pag-usapan natin ngayon, gaano katapang si BP Inday Sara. Una akong bumilib kay Mayor Sara pa noon nung sinapak niya yung sheriff. Yung sabi ko sarili ko, ito ang gusto kong leader, nananapak. So, itong pag-upo niya as Vice President, first 2 years, siya, napakabait, napaka-gentle. Gentlewoman, hindi masyadong nagsalita, very respectful. But ito ngayon, lately, lumabas yung kanyang pagiging agila, pagiging Duterte, palaban. Okay, may napanood akong video, Alamin PH. Ang title is, grabe, ganito pala katapang si Inday Sara Duterte. Pinanood ko, ang gandang presentation. Kaya, i-share ko sa inyo at bigyan ko ng reaction. Salamat, Alamin PH. Di 2022, araw ng maupo bilang pang-15 pangalawang Pangulo ng Republika, ang tinaguriang Iron Lady of the South na si Sara Duterte o mas kilala sa tawag. Yan, Iron Lady of the South. Kasi nga, yung kanyang image, yung sinapak niya yung sheriff, naitatak na yon sa puso't isipan ng maraming Pilipino. Kaya nung lumalabas sa mga surveys na siya ang number 1 sa mga presidential surveys, sabi ko, gusto ko ito. Ito ang bubutuhan ko. Kaya lang, sayang, hindi natuloy. Bakit? Pumayag siyang naging vice presidente ng isang weak leader. So yan mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, okay lang po ba sa inyo na meron sa darating na panahon, no? Na magkaroon tayo ng presidenteng nananapak? Okay lang ako dyan mga kababayan kasi hindi ka rin naman sasapakin kung wala kang kasalanan, di ba? Kasi kung talagang nagmamahal ka sa sa community mo, no? At may nakikita kang isang abusado, hindi mo talaga mapipigilan yung sarili mo. If you are really good servant, no, public servant, hindi mo mapipigilan eh. Yung bugso ng damdamin para sa mahihirap, mga kababayan. Masasapak ka talaga ni Vice President Sara Duterte kapag gumagawa ka ng kalokohan sa gobyerno. Ang tanong ngayon, gusto niyo po ba ng nananapak na sa darating na panahon na magkaroon tayo ng presidenteng nananapak?
why not, di ba? Gaya nga po sabi ko, hindi ka naman gagalawin kung wala kang ginagawang masama. Diba? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.